Good morning po. So, tama po yung nakikita nyo. No? So, magta-try po ulit ako na itong coffee na to, yung MX3. I'm pretty sure nakita nyo na po to kasi nireview ko na po to I think probably 3 months or 4 months ago. No? And the review was good. Okay po siya. Sobrang minimal po nung blood sugar spike po niya. Pero, may maintenance medicine pa po ako noon at that time. So ngayon po, 3 weeks na po akong hindi umiinom ng maintenance medicine for diabetes. So I think it's worth revisiting itong MX3 para makita po natin kung ano po yung difference. Ang baseline blood sugar ko po is 104. Of course, through the OTI CGM po yan. No? Alam niyo naman po yan. So inumin ko po to. Tapos after 2 hours, babalik po ako and we'll see kung ano po yung magiging blood sugar spike po niya. Reminders lang po, wag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Hindi po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So wag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Conclusion na po tayo dun po sa ininom ko na MX3 Mangosteen Coffee today, no? So, binalikan ko po siya ulit kasi as I've mentioned, 3 weeks na po akong hindi umiinom ng diabetes maintenance meds, no? So, it's worth revisiting dahil nung tinest ko po to 4 or 5 months ago, nagte-take pa po ako ng maintenance meds, no? So, ito na po yung naging resulta niya. 104 po yung baseline blood sugar ko. After an hour, umakyat po siya ng 121. So, that's plus 17. So yun na rin po yung peak niya, 121. And then after an hour, on the second hour, bumaba na po siya na 100, nag-108 na po siya. And then after 15 minutes, bumaba na po siya. Na-reach na po niya yung blood sugar level, yung baseline blood sugar level po natin. Or baseline blood sugar level ko po. Ang conclusion ko po rito, no? So wala naman pong problema kung iinom po kayo ng MX3, no? Isa po to sa may pinakamababang total carbs sa mga tiningnan ko pong 3-in-1 coffee. And at the same time, I suggest na inumin nyo po siya after nyo pong mag-breakfast kung sa umaga nyo po siya iinumin. Kung sa gabi nyo naman po siya iinumin, after nyo po mag-dinner, mas maganda. Wag po kayong iinom ng coffee on an empty stomach kasi iba po yung epekto nun eh. Plus kung high fiber, high protein, may konting fats yung kakainin nyo po, no? Tapos less carbs. Okay lang po, safe pong inumin to. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.